Dear Papa Dudut, hindi ko inaasahan na darating din pala ang araw na ako naman ang magpapadala ng sulat sa inyong programa. Isa lamang po ako sa silent listener ng Barangay Love Stories. Ang mga kwento ninyo ang naging jam ko tuwing nagdadrive ako sa daan, lalo na tuwing traffic. Bigla akong nai-inspire na i-share din ang sarili kong kwento para naman makapagbigay ako ng aral at motibasyon sa lahat ng kabataang nakikinig sa inyo ngayon na dumadaan din sa parehong karanasan ng aking buhay. Ako po si Sally, 37 years old. Laking mahirap pero dahil sa determinasyon at pagpupursige, ay isa na ngayon akong business owner ng maliit na Japanese restaurant dito sa Maynila. Kailanman ay hindi ako nagreklamo sa pagiging busy ko sa buhay. Sa katunayan, Papa Dudut, ay sobrang thankful pa nga ako dahil hindi ako nawawala ng pinagkakabalahan. Wala po akong karapatang magreklamo dahil ang buhay na tinatamasa ko ngayon ay ang buhay na araw-araw kong dinadalangin noong bata pa lamang ako. Lingid sa kalaman ng mga taong nakakakilala sa akin ay hindi naging maganda ang buhay ko noong bata pa lamang ako. Poorest of the poor kung maituturing ang estado namin, kasama ang nanay kong si Melba. Sa squatters area lamang kami nakatira noon. Wala kaming sariling gamit sa bahay, walang kuryente at ni palikuran ay wala kami. Wala akong kinalakhang ama. Pero ang kwento sa akin ng nanay Melba ko ay iniwan kami ng tatay ko noong 2 years old pa lamang ako. Dahil mas pinili niyang sumama sa ibang babae kesa panindigan kami. Gilbert, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-empake? Aalis na ako rito. Ano? Saan ka naman pupunta? Hindi mo na kailangang malaman pa kung saan ako pupunta. Kailan ka naman babalik? Hindi mo yata naiintindihan yung sinabi ko. Aalis na ako. Hindi na ako babalik dito. Anong sabi mo? Paano si Sally? Iiwan mo siya sa akin? Bahala ka na sa kanya. Kung gusto mo siyang ipampon, ipampon mo siya. Wala na akong pakialam. Anong walang pakialam? Anak mo yun, Gilbert. Paano mo nasasabi ang bagay na yan? Hindi ko ginustong magkaanak. Alam mo yun. Aksidente lang yung nangyari. Ngayon, kung gusto mong alagaan yung bata, edi alagaan mo. Kung ayaw mo, ibenta mo na lang. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Oo, at malinaw yung mga sinabi ko. Tapos na tayo, Melba. At sa'yo na yung bata kung gusto mo. Paano mo nagagawa to? Dahil ba sa babae mo? Siya bang nagutos na iwan mo kami kaya ka nagkakaganito? Huwag mong idamay dito si Rita. Ako ang nagdesisyon na sumama sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Ah, talaga? Paano wala siyang kinalaman dito? Siya ang dahilan kung bakit mo kami iiwan ng anak mo. Hindi siya ang dahilan kung bakit ako aalis. Ano? Anong dahilan? Sabihin mo sa akin. Kasi ayoko na sa'yo. Ganun lang kasimple yun. Hindi na kita gusto. Sawa na ako sa buhay na meron tayo. Gusto kong magsimula ulit. Dahil hindi naging maganda ang buhay ko sa'yo. Ang kapal ng mukha mo! Grabe ka, Gilbert! Iniwan ko lahat para sa'yo. Nasira ang pangalan ko dahil sa'yo. Pinaglabang kita sa pamilya ko tapos ganitong gagawin mo sa akin. Kasalanan mo na yun. Masyado ka nagpabulag sa pag-ibig, Melba. Sa susunod, huwag mong ibigay ang lahat sa isang tao para kapag iniwan ka, may matitira para sa'yo. Hayop ka! Anong klaseng lalaki ka? Hindi ka na nahiya sa pinagkagagawa mo. Kanino naman ako mahihiya? Sa'yo? Wala ka na maambag sa buhay ko eh. Hayop ka talaga! Tigilan mo ako! Walang hiya ka! Pareho lang tayong walang hiya. Huwag kang magmalinis. Dahil pareho lang tayong makasalanan. Sige, umalis ka! Iwan mo ako, iiwan ko rin si Sally! Sabi ko nga sa'yo, ikaw na ang bahala sa batang yun. Kung gusto mo siyang iwan mag-isa,
Bahala ka. Gilbert, 2 taong gulang lang yung anak mo. Paano mo nagagawa to? Pasensya na. Pero kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Naiwan na kita. Sandali, Gilbert! Sandali lang! Ano? Parang awa mo na. Huwag mo kaming iwan. Hindi ko alam kung paano kami mabubuhay nang wala ka. Please, huwag ka nang umalis. Nagmamakaawa ako sa'yo. Dito ka na lang. Huwag kang lumuhod dyan. Kahit paluran mo ako, aalis pa rin ako. Kaya maawa ka sa sarili mo. Isipin mo naman yung anak mo. Wala siyang magiging ama. Hayaan mo na lang ba yun? Wala din akong amang kinalakihan. Kaya siguradong kakayanin din niyang mabuhay ng walang tatay. Alis na ako. Huwag mo na akong habulin. Gilbert! Sandali lang! Gilbert! Walang niya ka! Carmine, sana kayong dalawa! Sinusumpa ko tong araw na to, hindi kayo magiging masaya ng babae mo! Wala kang kwentang ama! Mabulok ka sana sa impyerno! Simula noon ay mag-isa na akong itinaguyod ni Nanay Melba kahit na sobrang hirap ng buhay namin noon. Pagtungtong ko ng edad na 8 ay nagkaroon ng live-in partner si Nanay, isang construction worker. Na nung una ay mabait pero sakalang lumabas ang totoong ugali nito noong nalulong na siya sa sugal. Naging mapanakit ang boyfriend ni Nanay lalo na tuwing lasing ito. Halos gabi-gabi niyang sinasaktan si Nanay noon. At maging ako ay hindi nakaligtas mula sa malulupit nitong kamao. Halos 2 taon din naming tiniis ang pang-aabuso sa amin ng boyfriend ni Nanay, Papa Dudut. Hindi niya magawang iwan ang lalaki dahil malaki ang naitutulong niya sa amin pagdating sa mga gastusin namin sa bahay. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang ni-raid ng mga pulis ang bahay namin dahil nagtutulak pala ng droga ang kinakasama ni Nanay. Nakulong ang lalaki at simula noon ay hindi ko na ulit siya nakita pa sa buhay namin. Muli ay naiwan kaming mag-ina para harapin ang problema namin sa kahirapan. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan kung gaano kahirap ang naging buhay namin noon. Hanggang ngayon ay ginagawa ko pa ring inspirasyon ng batang Sally na patpatin at laging umiiyak gabi-gabi dahil walang laman ng sikmura. Sa kabila ng buhay namin yon ay malaki ang pasasalamat ko kay Nanay Melba dahil hindi siya sumuko. Kahit wala kaming pera, ay pinilit niya akong pag-aralin para mapaghandaan ko raw ang kinabukasan ko. Anak, Sally, nandyan ka ba? Opo, nandito po ako. Bakit po, Nay? Isukat mo tong uniform mo. Parang hindi na yata kasya sa'yo ah. Hindi na po talaga kasya yan, Nay. Last year pa yan hindi kasya eh. Last year pa ba hindi kasya? Eh ba't hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko naman po sa inyo noon eh, kaso sabi nyo wala pa tayong pambili. Kaya antayin ko na lang matapos yung pasukan para makabili tayo ng bago kapag grade 4 na ako. Ganun ba? O siya sige, gagawa natin yan ng paraan. Ang tanong, meron na po ba kayong pambili ng bago kong uniform? Siyempre naman, may naitabi akong pera dyan para sa uniforme mo. Yung totoo po, Nay. Wala na nga tayong pambili ng bigas eh. Uniform pa kaya? Wala ka bang tiwala sa nanay mo? Hayaan mo, bukas na bukas, may uniform ka na. Nay, 10 years old na po ako. Alam ko na po na mahirap lang tayo. Alam kong wala tayong pera na pambili ng bagong uniform. Kaya wag niyo nang itago sa akin yung sitwasyon natin. Mahirap tayo, oo. Totoo yon. Pero hindi ibig sabihin no na hindi ko na kayang ibigay yung mga pangangailangan mo. Magtiwala ka sa akin, mabibigyan kita ng bagong uniform bago magsimula ang pasukan. Matagal pa naman eh, may 2 linggo pa kaya mapaghahandaan ko pa yan.
Paano po kung tumigil na lang kaya ako sa pag-aaral? Ano? Bakit naman? Para po makatulong ako sa inyo sa pagtatrabaho. Tsaka para hindi na rin kayo mahirapan sa paghahanap ng mga gamit ko sa eskwelahan. Hindi pwede. Kailangan mong mag-aral. Kapag tumigil ka, maiiwanan ka ng mga kaklase mo. Gusto mo ba yon? Okay lang naman po yun sa akin eh. Ang mahalaga po, matulungan ko kayo. Anak, wag mo na akong alalahanin. Kaya kitang pag-aralin. Kaya kong pagtrabahuhan yun. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron po. Yun naman pala eh. Wag mo nang problemahin ang pag-aaral mo. Ako nang bahala dyan. Alam mo ba na edukasyon ang isa sa mga pinakamahalagang sandata na pwedeng magkaroon ng isang tao? Bakit naman po? Kasi ang pagkakaroon ng maayos na edukasyon ang magbibigay sa atin ng daan para sa pagbabago. Pagbabago? Paano naman po yun? Isipin mo na lang. Mahirap tayo ngayon, di ba? Wala tayong perang pambili ng gamit mo sa eskwelahan nyo. Pero kapag nag-aral ka at nakapagtapos, kapag nagkaroon ka na ng diploma, magagamit mo yun para makapaghanap ng maayos na trabaho. Kapag nagkatrabaho ka, magkakaroon ka na ng pera. Hindi ka na mahihirapan sa mga gastusin. Yun ang isa sa mga pagbabagong pwedeng ibigay sa iyo ng edukasyon. Talaga po? Oo. Kailangan mong makapagtapos para magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Kayo po ba? Nakapagtapos po ba kayo? Ako? Hindi eh. Kaya tingnan mo tong buhay natin ngayon. Mahirap na nga kami noon. Mahirap pa rin tayo hanggang ngayon. Huwag mo kong tutularan ha. Hindi ko sineryoso ang pag-aaral ko, kaya ganito ko ngayon. Sige po, mag-aaral po ako ng mabuti para mabago na natin tong buhay natin. Tama yan. Pagigihan mo ang pag-aaral para yung mga pangarap mo ngayon, makamit mo sa pagtanda mo. O sige na, itabi mo na tong uniform. Hahanap tayo ng kapalit niyan bukas. Sige po! Papa Dudut, isa sa mga magagandang katangian ni Nanay Melba ay ang pagiging madiskarte nito. Kahit na walang pera ay palagi siya naghahanap ng paraan para lamang maipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Kapag malapit na ang pasukan ay nagbabahay-bahay siya sa iba't ibang lugar para humingi ng mga lumang notebook na hindi na ginagamit. Ang ginagawa nito ay binabaklas ni Nanay ang mga notebook na yon sa kanya pagsasama-samahin ang mga pahinang walang sulat. Pinagtatagpi-tagpi niya ito gamit ang yarn para makabuo ng bagong notebook na pwede kong gamitin sa pasukan. Pagdating naman sa uniform ay kinakausap ni Nanay ang mga graduate na mula sa eskwelahang pinapasukan ko para hingin ang mga uniforme nila na hindi na nila gagamitin pa. Ganon din pagdating sa mga sapatos at bag. May mga mabubuting loob naman na nagbibigay tulong kay Nanay at malaki ang pasasalamat ko sa kanila dahil naging parte sila sa success na meron ako sa ngayon. Papa Dudut, kung ang mga kaklase ko noon ay puro brand new ang gamit tuwing nagsisimula ang pasukan, ako'y pawang pinaglumaan ang gamit ko. Ganon pa man ay hindi ko ito kinakahiya dahil alam ko sa sarili ko na ang mga suot at gamit ko sa eskwela, hindi man bago ay pinaghirapan ito ni Nanay Melba ko. Kahit walang baon, kahit walang laman ng tiyan, kahit nanginginig na ako noon dahil sa gutom ay hindi ako tumigil sa pag-aaral. Si Nanay Papa Dudut ang naging motivation ko para magseryoso sa eskwela. Dahil gusto kong balang araw ako naman ang gagawa ng mga sakripisyo para sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Top student ako noong nag-aaral pa lamang ako, Papa Dudut. Isa yon sa mga bagay na ikinaka-proud ko dahil sa kabila ng kahirapan namin noon, ay hindi yon naging hadlang sa paghahangad ko ng maayos na edukasyon. Sa katunayan ay lumalaban pa ako noon sa mga school contest sa iba't ibang lugar pagdating sa math, science at maging sa journalism. Paborito ako ng mga teachers ko noon dahil masipag
akong bata. Teacher's pet nga ang tawag nila sa akin noon. Lagi kasi akong inuutusan ng mga teachers ko na magtinda ng merienda, maglinis ng classroom, bumili ng pagkain at kung ano-ano pa. Kapalit noon ay nakakalibre ako ng merienda at minsan ay inaabutan din nila ako ng kaunting pera. Payakman na maituturing ang pamumuhay namin noon ni Nanay Melba. Masasabi kong masaya pa rin naman ang naging kabataan ko. Kapag walang pasok ay tinutulungan ko si Nanay na magbenta ng gulay. Pagsabit naman ng hapon ay nangangalakal kami. Kada weekends naman ay tumatanggap si Nanay ng labada at naging bonding time na namin noon ang pagkusot ng mga damit. Ambisyosa akong tao, Papa Dudut, at yon ang nag-push sa akin para abutin ang mga pinapangarap ko sa buhay. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ng isang bata ay pinasok ko na sa kagustuhang makatulong kay Nanay. Alam ko kasing hirap na siya noon. May mga gabi na kung kailan akala niya itulog na ako, lagi ko siyang napapakinggan na humihikbi dahil na rin siguro sa pagod at hirap ng buhay. Bilang isang anak ay ginawa ko na ang lahat para kahit papaano ay mabawasan ang pasang problema ng nanay ko. Oh, eto. Hulaan mo kung ano tong anino na ginagawa ng mga daliri ko. Ano po yan? Hindi ko po masyado makita eh. Tapat niyo po yung kamay niyo sa may kandila para mahulaan ko. Oh, ayan. Nilalapit ko na. Nakikita mo na ba kung ano yan? Dinosaur? Hindi. Ano po yan? Aso! Ayan yung tenga oh. Tapos itong hindi liit ko yung dila. Parang hindi naman po aso yan eh. Nay, bakit po pala hindi na bumalik yung kuryente natin? Ayaw na tayong pakabitin ng kapitbahay natin eh. May nanghuhuli na raw kasi. Hayaan mo, kapag nakapag-ipon ako ng pera, magpapakabit ako ng sarili nating kuryente. Eh, paano po ako makakagawa ng assignment niyan? Dito ka na muna sa may kandila. Maliwanag naman eh. Kapag po ako lumaki na tapos nagkatrabaho, magpapakabit po ako ng maraming ilaw dito sa bahay para po maliwanag. Aba, magastos yun sa kuryente. Kahit na po. Nakakatakot kasi kapag madilim eh. Baka po mamaya may sumilip na multo dyan sa may bintana. Naku, tinatakot mo lang sarili mo. Hindi naman totoo ang multo eh. Basta yun po ang bibiling ko kapag may trabaho na po ako. Iba ka rin ano. Ano pa? Ano pa yung mga pangarap mo na gusto mong gawin pagtanda mo? Marami po. Kapag po may sarili na tayong bahay, gusto ko po magpagawa ng swimming pool. Tapos po, gusto ko rin bumili ng relo. Yung pong katulad sa kaklase ko, yung relo po na may calculator. Calculator? Bakit mo naman kailangan ng calculator? Eh magaling ka naman sa math. Eh basta po, ang ganda po kasi nun eh. Ano pa? Anong trabaho naman ang gusto mong gawin? Kapag nakapag-college ka na, anong kurso yung kukunin mo? Gusto ko po doktor. Doktor? Bakit naman yun ang napili mo? Eh kasi po, gusto ko pong tumulong sa mahihirap na hindi po kayang magpa-ospital. Di po ba yung anak ng kapitbahay natin namatay daw po kasi ayaw po nilang itakbo sa ospital kasi daw wala po silang pambayad. Oo, nagkaroon ng pneumonia yung bata tapos ayaw ipagamot sa ospital kasi malaki daw yung sinisingil. Kaya sa bahay na lang siya ginamot. Mga ganong tao po yung mga gusto kong tulungan, Nay. Yung mga tulad natin na mahihirap lang. Ang bait mo namang bata. Iniisip mo pa talaga yung makakatulong sa iba. Mabuti yan. Basta pag-igihan mo lang ang pag-aaral mo, magiging mabuti at magaling na doktor ka rin paglaki mo. Eh kayo po, Nay, ano po bang pangarap nyo nung bata kayo? Ako?
Gusto kong maging teacher noon pero dahil nga hindi ko natapos yung pag-aaral ko, hindi ko naabot yung pangarap kong yun. Sayang naman po. Maliban sa maging teacher, ano pa po yung pangarap niyo noon? Ano pa nga ba? Wala naman na. Ang gusto ko lang naman talaga noon magkaroon ng masaya at tahimik na pamilya. Yung kahit hindi mayaman, pero hindi naman naghihirap na tulad natin ngayon. Basta yung simpleng pamilya lang, buo, masaya, tahimik, puno ng pagmamahal. Ganun lang kasimple yung pangarap ko noon. Ako na lang po ang bubuo ng pangarap niyong yan, Nay. Ako po yung magbibigay sa inyo ng masayang pamilya. Kapag po nakaahon na tayo sa hirap, gagawin po natin lahat ng gusto nating gawin para po maging masaya tayo kahit po dalawa lang tayo. Talaga ba? Oo naman po! Kaya katulad po ng sinabi nyo, pagbubutihin ko po talaga yung pag-aaral ko po para sa inyo. Maganda yan. Sana patuloy kang bigyan ng inspirasyon ng mga pangarap mong yan. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. Maaabot din natin ang mga nais natin pagdating ng panahon. Papa Dudut, marahil noon ang mga pangarap ko noong bata pa lamang ako ay parang napaka-imposibleng mangyari. Masyadong matayog. Ang mga kahilingan ko sa buhay na mahirap kamtin, lalo na sa estado namin noon, pero hindi ko ginawang hadlang ang kahirapan para abutin ang mga pangarap na yon. Papadudot kong mahirap na ang buhay namin noon. Mas humirap pa ang mundo namin nung patuloy na sinubok ang tatag naming mag-ina. 15 years old ako noon nung biglang dinapuan ng malubhang sakit si Nanay Melba. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ubo at akala namin ay simpleng lagnat lang ang dumapo kay Nanay dahil maulan noon at ilang beses naulanan si Nanay. Pero ang ubong yon ay hindi na naalis-alis pa. Sa halip kasi na bumili ng gamot ay mas pinili na lamang ni Nanay na gastusin ang kakarampot nitong pera sa pagkain. Hanggang ang ubo nito ay lumala ng lumala. Ang payat nitong katawan ay lalong nangayayat. Bumagsak ang katawan nito pero kahit na ganoon ay hindi tumigil si Nanay. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtitinda noon dahil kung hindi niya gagawin yon ay wala kaming kakainin. Dumating noon sa punto na maging ako ay nahawa na rin sa sakit ni Nanay. Mas malala ang dumapo sa aking sakit dahil munti ko na itong kinamatay noon. Tuwing inuubo ako ay may kasama na itong dugo at bigla ring tumaas ang lagnat ko kaya nagmamadali akong tinakbo ng nanay ko sa pinakamalapit na center. Pero ang center na pinuntahan namin ay walang nagawa sa sakit ko dahil sobrang lala na nito. No choice sila kundi ang ipadala ako sa isang public hospital. Wala na akong masyadong maalala ng time na yon, Papa Dudut, dahil akala ko noon ay mawawala na ako. Sobrang sakit ng dibdib ko tuwing humihinga ako. Hindi rin ako natigil sa pag-ubo hanggang sa sumakit na ang lalamunan ko sa kakaubo. Parang umiikot na ang buong mundo ko noon dahil sa taas ng lagnat ko. At ang tanging memorya ko na lamang noong araw na yon ay ang pag-iyak ni Nanay Melba kasama ang kaibigan niya na si Tia Rosa dahil sa sobrang pag-aalala, Papa Dudut. Melba, ikaw rin. Magpatingin ka na kaya. Malala na rin yung lagay mo, oh. Hindi na. Kaya ko na to. Kung pati ako ay magpapa-ospital, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Kanina pa nga ako hindi mapakali kung saan ako kukuha ng pera para dito eh. May naitatabi ka ba dyan na pwedeng mahiram? Naku, wala eh. Ako rin naman maraming bayarin ngayon. Walang-wala rin ako ngayon eh. Ganun ba? Paano na kaya to? Huwag mo nang problemahin yon.
Ang isipin mo na lang muna ngayon ay yung kalagayan ninyong mag-ina. Kaya nahawa yung anak mo dahil dyan sa pagpapabaya mo eh. Dapat nung una pa lang, ipinagamot mo na yung sakit mo. Tingnan mo, mas lumala tuloy. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito yung sitwasyon namin eh. Magpatingin ka na rin para mabigyan ka na nila ng gamot. Huwag mo nang alalahanin yung gastos. Maya-maya, may darating ng tulong. Tulong? Saan naman manggagaling yung tulong na sinasabi mo? Ganito kasi yun eh. Pasensya ka na kung pinangungunahan kita ha. Pero tinawagan ko kasi si Gilbert. Si Gilbert? Bakit mo naman ginawa yun, Rosa? Nag-aalala na rin kasi siya sa inyong mag-ina eh. Wala naman akong maipahihiram sa iyong pera. Kaya ako na mismong humingi ng tulong kay Gilbert. Alam ko naman na kahit magkamatayan, hindi ka lalapit sa lalaking yun. Kaya ako na ang kumausap sa kanya. Rosa, hindi ko kailangan ng tulong ni Gilbert. Isang tabi mo na lang muna ang pride at galit mo sa tao. Kailangan niyo si Gilbert ngayon. Kailangan siya ng anak mo. Rosa, Melba, O ayan na pala si Gilbert. Salamat naman at nagpunta ka agad dito. kumusta na si Sally? Inadmit na siya ng mga doktor. Malala raw ang lagay niya eh. Pero nasalina na siya ng gamot. Ang sabi ng doktor, tuberculosis daw ang sakit niya. TB? Paano naman nangyari yun, Melba? Bakit mo naman pinaabot sa ganito kalala ang sitwasyon niyo? Hindi ko naman alam na TB na pala tong nararamdaman ko eh. Huwag na kayong magsisihan. Ang mabuti pa, kausapin mo tong si Melba na magpa-admit na rin dahil ang tigas ng ulo. Ayaw niyang magpatingin sa doktor. Hindi ka pa ba nila nasi-check up? Hindi na kailangan. Hihingi na lang ako ng gamot. Mawawala na rin to. Magpatingin ka na sa doktor. Hanggang ngayon talaga, ang tigas pa rin ang ulo mo. Wala akong pambayad sa doktor. Kaya... Huwag mo nang problemahin yan. Ako nang magbabayad sa mga gagastos ninyo rito. Ang malaga ay gumaling si Sally, pati na rin ikaw. Hayaan mo. Mag-iipon ako ng pera kapag gumaling ako. At babayaran ko lahat ng magagastos mo rito sa ospital. Hindi mo na kailangang gawin yan. Isa lang naman ang hiniling kong kapalit nitong pagtulong ko eh. Kapag gumaling na kayong dalawa, pakiusap ko lang na wag na kayong lalapit ulit sa akin. Hindi alam ng pamilya ko ang tungkol sa inyo. Kaya please lang, wag niyo na akong guluhin ulit. Naiintindihan mo ba yun, Rosa? Pasensya na talaga. Wala naman na kaming ibang matatakbuhan kung hindi ikaw lang eh. Sige na, ipacheck mo na yung kaibigan mo. Halika na, Melba. Magpatingin ka na rin para gumaling ka. Sandali, hindi pa kami tapos mag-usap ni... Halika na. Siya na nga raw ang magbabayad eh. Hayaan mo na lang siyang bumawi sa inyong mag-ina. Gilbert, maiwan ka na muna namin ha. Ipapatingin ko lang to si Melba bago pa siya makahawa ng iba. O sige, Kung gusto mong bisitahin yung anak mo, nasa isolation room siya. Magsuot ka na lang din ng face mask para hindi ka mahawa sa sakit niya. sige, salamat. Pupuntahan ko na siya. At ikaw naman, Melba. Doon tayo. Magpapatingin ka para mabigyan ka na rin ng gamot. Sulitin mo na itong kabutihang ibinibigay ni Gilbert. Dahil baka hindi na ulit ito mangyari. Oo na. Hindi na talaga ulit ito mangyayari. Nagkaroon pa ako ng utang na loob sa lalaking yun. Hindi yon utang na loob. Kabayaran niya yon sa pag-iwan niya sa inyong mag-ina. Kaya wag mo nang isipin yon. Yung gagastusin niya ngayon, kakarampot lang yon kumpara sa yaman na meron siya ngayon. Halika na. Sa awa ng Diyos ay nakaligtas naman ako sa pagsubok na yon ng buhay ko, Papa Dudut. Dahil sa diretsong gamutan ay mabilis na nawala ang sakit ko, ganun din kay Nanay Melba. Noong nalaman kong ang tatay ko ang tumulong sa amin sa pagbabayad ng mga gastusin sa ospital ay naisipan ko siyang pasalamatan. Hinanap ko kung saan nakatira si tatay pero hindi natuloy ang plano kong pasalamatan siya. Noong nakita ko kung gaano kaganda ang buhay ng ama ko. Malaki ang bahay nila, sakto noon na nasa veranda sila ng kanilang tahanan noong nagpunta ko sa kanila. May 3 siyang anak at puro babae. Maganda rin ang asawa niya habang pinagmamasdan ko sila.
Mula sa labas na masayang kumakain ng merienda ay hindi ko po maiwasang makaramdam ng inggit. Bigla ko naawa sa sarili ko, Papa Dudut. Anak din ako ni Tatay Gilbert, pero bakit hindi ko man lang naranasan ang buhay na meron ang mga anak niya ngayon? Sobrang saya nila habang kami ni Nanay Melba ay araw-araw naming pinoproblema kung paano kami makakasurvive sa bawat araw namin. Mula sa pasasalamat ay binalot ako ng galit ng mga oras na yon. Hindi ko maiwasang magtanim ng sama ng loob sa kanya dahil sa pagtalikod na ginawa niya sa amin. Pero kahit na ganoon ay wala akong planong sirain ang tahimik na buhay ni tatay. Ang ginawa ko na lamang ay naglakad ako palayo at binalikan si Nanay Melba na natatanging pamilya ko. Simula noon ay pinangako ko na sa sarili ko na gagawin ang lahat para matamasa rin ng buhay na meron si tatay. Ipaparanas ko rin kay nanay kung papaano ang mamuhay ng payapa at walang iniisip na kahit na anong mga problema. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ginawa ko ang lahat para maigapang ko ang pag-aaral ko. Pagtungtong ko ng kolehiyo ay nag-apply ako ng scholarship na handog ng aming mayor. Naghanap din ako ng trabaho para may mapagkunan ako ng panggasto sa eskwela. Hindi naging madali ang pag-abot sa buhay ko na pinapangarap ko. May punto noon na naiiyak na lamang ako dahil sa sobrang pagod. Pero pagkatapos umiyak ay sige pa rin ako sa pagsulong. Mahirap man ang mag-aral ng pagod ay okay lang. Kahit na walang tulog at gutom ay nalalampasan ko ang lahat ng ito. Dahil na rin sa suporta at pagmamahal sa akin ni nanay. Kumapit ako sa Panginoon at humingi ng gabay sa Kanya na sana ay makayanan ko ang bawat araw pang darating sa buhay namin ni Nanay Melba. At ang mga panalangin kong yon ay ibinigay naman sa amin ng may kapal, Papa Dudut. Dumating ang araw na nakapagtapos ako ng college gamit ang sarili kong dugot pawis. Nang makuha ko ang diploma ko ay agad akong naghanap ng trabaho at nagsimulang mag-ipon. Paunti-unti ay dahan-dahan kong inangat ang buhay namin mula sa laylayan. Dumating kami noon sa moment na hindi na namin problema ang araw-araw na pagbili ng bigas dahil kaya ko nang bumili ng pang-isang linggo. Kung noong bata ako ay puro pinaglumaan ang mga suot kong damit. Noong nagkatrabaho ako ay nakabili na ako ng sarili kong damit. Ganon din si Nanay Melba na nakakapagsuot na rin ng mga magagandang kasuotan. Mabagal man pero dahan-dahan kong ibinigay kay nanay ang comfort na deserve niya, Papa Dudut. Anak, Happy birthday, nanay ko! wow! Totoong cake ba yan? Oo naman, Nay! Chocolate cake tapos may sarili pang birthday greeting. Oo, di ba? Lapag ko na dito sa lamesa, Nay, ha? Naku, salamat, anak. Deserve niyo to, Nay! Oh, hipan niyo na tong kandila. Tapos hiling kayo ng isang bagay na gusto niyong matupad. Wala na akong mahihiling pa. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay magpasalamat sa mga pagpapalang natatanggap natin ngayon. Ay. Hipan ko na ba? Opo! Ayan! Happy 50th birthday po, Nay! Oy, may binili rin po akong pansit dito. Halika na, Nay. Kumain na tayo. Maupo na kayo dyan. Sige na. Salamat. Siyempre, hindi magiging birthday celebration to kung walang regalo. May regalo ka para sa akin? Oo naman, Nay! Natatandaan ko pa po nung bata ako,
Kahit wala tayong handa, hindi pwedeng wala kang regalo sa akin tuwing birthday ko. Kaya ako naman ngayon na magbibigay sa inyo ng regalo. Eto po, Nay. Ano naman to? Buksan niyo na po. Wow! Blouse! Sakto paboritong kulay ko pa to. Yellow na floral. Salamat talaga dito, anak ha. Kayo po ang dapat kong pasalamatan, Nay. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi naman natin maaabot kung ano man ang meron tayo ngayon. Hindi niyo ako pinabayaan noon, kaya ako naman ngayon ang magbabalik ng lahat ng sakripisyo na ginawa niyo para sa akin. Sinong mag-aakala, no? Naaabot din pala tayo sa ganitong klase ng buhay. Akala ko nun mamamatay na lang akong mahirap eh. Siyempre, hindi ko po hahayaan yun, Nay. Hindi ba't nangako nga po ako sa inyo na ako ang aabot ng pangarap ninyo? Ito na po yun. Unti-unti na nating naaabot yung mga pangarap na yun. Wala pa tayo sa buhay na talagang gusto natin, pero at least ramdam naman natin na malapit na tayo sa rurok. Konting tiis pa, Nay. Magiging maayos din ang buhay natin. Sa totoo lang, masaya na ako sa ganito eh. Maayos na ang tirahan natin, may ilaw na tayo, may gamit. Hindi na tayo namumroblema sa pagkain. Doon pa lang, sobrang nagpapasalamat na ako sa mga biyayang to. Hindi pa yan sapat, Nay. Mas pag-iigihan ko pa po ang pagtatrabaho dahil kulang pa to sa lahat ng paghihirap na ginawa ninyo noon. Gusto ko na magbuhay donya kayo. Gusto ko magsuot kayo ng mga mamahaling alahas. Gusto ko na tiles na sahig na nga apakan ninyo. Yun ang gusto kong buhay na matamasa ninyo, Nay. Salamat, anak. Pero wag naman laging ako. Isipin mo rin ang sarili mo. Mas matutuwa ako kapag sarili mo ang inuna mo kaysa sa akin. Huwag niyo na po akong problemahin, Nay. Napagbibigyan ko pa rin naman ng sarili ko kahit papano eh. Yung nakikita ko pa lang na nakakapagbalik na ako sa inyo ng mga bagay na ikinakatuwa ninyo, okay na po ako doon. Salamat, anak. Salamat din sa Diyos sa lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa atin ngayon. Sige na po, Nay, kumain na tayo. Sige, ano pa ba tong mga binili mong pagkain? Ayan po, pansit gisado. Paborito niyo yan, di ba? Tapos may in-order din po akong maha blanca sa kapitbahay natin. Naku, sarap naman nito. Papadudo taon ng lumipas ay pinasok ko ang pagnenegosyo. Pagkatapos ng trabaho ko sa umaga ay naisipan ko magtinda ng mga inihaw at prinitong ulam sa labas ng bahay namin tuwing gabi. Hindi ko ininda ang pagod na nararamdaman ko sa buong araw na pagtatrabaho dahil alam kong ang lahat ng paghihirap na ginagawa ko noon ay para sa pangarap ko kay nanay na mabigyan siya ng magandang buhay. Marami akong naging customer sa maliit na business na pinatayo ko, Papa Dudut. Sa pamamagitan noon ay nadagdagan pa ang ipon ko hanggang sa nakalipat kami ni nanay sa mas maayos na bahay. Hindi naglaon ay nakapagpundar na rin po ako ng ilang appliances tulad ng maliit na ref, electric fan at pati na rin gas stove. Kahit na hindi pa ganoong kalaki ang sweldo at income na nakukuha ko noon ay hindi ako nakalimot sa pinanggalingan ko. Kung ano ang ginawa sa amin ng mga mabubuting tao noon na tumulong sa amin ay ginawa ko rin yon nang umayos ang buhay namin. Nagdo-donate ako sa simbahan ng maliit na halaga ng pera at tumutulong din ako sa mga kabataang kapuspalad hanggang sa isang karinderyang naisipan kong ipatayo. Nagtulungan kami ni nanay para buhayin ito at hanggang sa nag-boom na nga ang kainan namin dahil malapit lang kami sa eskwelahan. Karaniwan sa mga suki namin ay mga college students at may ilan din na trabahador na nagbo-boarding malapit lang sa amin. Damang-dama ko noon ang tagumpay na matagal ko nang pinapangarap. Taon ang hinintay namin bago ko natamasa ang mga pangarap ko noong bata pa lamang ako. Pero kung kailan unti-unti na namin itong naaabot ay isang trahedya naman ang nangyari sa buhay namin. Nang mabangga ng pampasaherong jeep ang sinasakyan naming tricycle,
Pauwi na kami galing palengke noon nang bungguin ng isang jeep ang sinasakyan namin ni Nanay Melba. Galos lang ang tinamo ko matapos akong yakapin ni Nanay. Siya ang sumalo ng impact ng banggang yon at yun na po ang kinasawin ng kanyang buhay. Papa Dudut. Sally, Yang Rosa, wala na po si nanay. nakikiramay ako sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po talaga matanggap na wala na po yung nanay ko. Mahirap talaga. Kailanman hindi natin matatanggap ang maagang pagkawala ng mahal natin sa buhay. Pero kung yun talaga ang kapalaran ng isang tao, wala na tayong magagawa pa dun. Ang dami ko pa pong pangarap para sa kanya eh. Hindi pa namin naaabot yung estado na ipinangako ko po sa kanya. Wala naman yan sa naging estado nyo sa buhay eh. Kung ako ang tatanungin mo, masaya na si Melba kahit noon pa kasi nagkaroon siya ng isang napakabuting anak na tulad mo. Aanhin ko pa po yung pagiging mabait kong anak kung hindi ko naman nasuklian yung mga paghihirap sa akin ng nanay ko. Tignan mo yung sarili mo ngayon. Maayos na ang pamumuhay mo. Maganda na ang buhay mo. Malayo ka na sa dating Sally na butot balat. Yung mga sakripisyo ng nanay mo sa'yo, hindi mo yun sinayang. Doon pa lang isang malaking kasuklian na yon para sa nanay mo. Ang hangad lang naman ng isang magulang, makita ang kanilang anak na nasa maayos na kalagayan. At yun ang nakita ni Melba bago siya namayapa. Ang unfair lang po kasi kung kailan po malapit na kami sa hinahangad kong buhay, saka pa siya nawala sa akin. Ganun talaga eh. Hindi atin tong buhay na meron tayo. Hiram lang to sa Diyos. At kapag oras ng bawiin, wala na tayong magagawa. Nakakalungkot lang din talaga kasi napakabait na tao ni Melba. Alam mo ba ang kwento kung papaano kami naging magkaibigan? Hindi po. Basta ang alam ko, magkaibigan na po kayo noon pa eh. Wala ka pa noon sa buhay ni Melba. Matalik na talaga kaming magkaibigan. Tindera rin ako noon. Magkatabi lang kami sa pwesto ng nanay mo. Ako ang naging witness ng naging pag-iibigan nila Melba at ng tatay mong si Gilbert. Ano po bang nangyari sa kanilang dalawa? Bakit po sila nagkahiwalay? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam. Basta ang sabi sa akin ni Melba, mas ginustong sumama ni Gilbert sa babae niya. Isa ako sa mga nakakita kung papaano iniwan ng tatay mo si Melba. Halos lumuhod nga siya noon sa pagmamakaawa eh. Pero wala. Matigas yung tatay mo. Iniwan pa rin kayo. Simula noon, ako da yung naging sandala ng nanay mo. Sabi nga niya sa akin noon, karma na niya siguro yung nangyari. Karma? Bakit naman po karma? Kasi maging siya, ay teka, hindi mo pa pala alam tong kwento na to. Hayaan mo na lang, huwag mo nang isipin yung mga sinabi ko. Hindi, sige po, tuloy niyo lang po. Karma? Bakit naman po kakarmahin si nanay? Paano ba to? Baka multuhin ako ng nanay mo kapag sinabi ko sa'yo to eh. Siyang Rosa, sabihin niyo na po. Nasimulan niyo na pong ikwento eh. Pero huwag kang magagalit sa nanay mo kapag nalaman mo ang totoo, ha? Ano po ba kasi yun? Bakit naman po ako magagalit kay nanay? Kasi ang totoo niyan, kabit rin ni Gilbert si Melba. Ano po? Kabit po si nanay? May asawa si Gilbert noon, si Salome. Siya ang totoong nanay mo, Sally. At hindi si Melba. Ha? Paano po nangyari yon? Sinasabi niyo po ba na hindi ko totoong nanay si Nanay Melba? Ganito kasi yung nangyari.
Si Gilbert at si Salome, nagkaroon sila ng anak. Ikaw yon. Pero nung mga panahong yon, kinakasama na rin ni Gilbert si Melba. Saktong kapapanganak mo lang noon nung nalaman ni Salome ang totoo. Na-depress siya, dulot na rin siguro ng postpartum depression. Bigla na lang siyang tumalon mula sa ika-6 na palapag ng inuupahan yung bahay noon. Nung namatay si Salome, kinuha ka ni Gilbert at inako ka na ni Melba bilang totoong anak. Hanggang sa iniwan kayo ng tatay mo. Simula noon, si Melba na ang tumayong ina mo. Totoo po bang sinasabi nyo? Alam kong mahirap paniwalaan. Pero yun nga ang nangyari. Kung gusto mong kumpirmahin tong mga sinabi ko sa'yo, pwede mong itanong sa tatay mo. Hindi ko totoong nanay si Nanay Melba? Maaaring hindi nga kayo totoong magkadugo, pero nanay mo pa rin siya at hindi na yun mapapalitan pa. Sally, huwag ka sanang magalit sa nanay mo ha. Hindi po. Hindi po ako galit kay nanay. Nagulat lang po ako sa mga nalaman ko. Pwede po bang iwan niyo na lang po muna ako? Gusto ko na lang po muna sanang mapag-isa. O sige, doon na lang muna ako sa labas. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hirap akong paniwalaan noon ang mga nalaman kong katotohanan mula kay Tiang Rosa. Pero pinatotoo ito ni Tatay Gilbert nung dumalaw siya sa huling gabi ng burol ni Nanay Melba. Humingi ng tawad sa akin si Tatay sa mga nagawa niyang kasalanan sa amin ni Nanay. Willing daw siyang magpakaama sa akin ngayong wala na si Nanay Melba. Pinatawad ko naman po si Tatay sa ginawa niyang pang-iwan sa amin, pero kasabay noon ay hiniling ko rin sa kanya na huwag na siyang magpapakita pa sa akin kailanman. Masyado nang huli ang desisyon niyang magpakaama sa akin. Isang tao lang ang itinuring kong magulang sa buong buhay ko at yon ay si Nanay Melba lamang. Siguro totoo nga nakabit si Nanay Melba. Isa siya sa mga sumira sa pagsasama ng totoong magulang ko, pero ang makasalanang pag-ibig na yon na nangyari noon ay matagal nang pinagdusahan ni Nanay. Bumawi siya sa pamamagitan ng pagkupkop at pagpapalaki sa akin kahit na hindi naman niya ako totoong anak, at sapat na yon sa akin bilang kapatawaran. Pagkatapos ilibing ni Nanay Melba at ipinagpatuloy ko ang mga nasimulang kong pangarap. Mula sa maliit na karinderya ay nagpatayo ako ng sarili kong Japanese restaurant matapos akong kumuha ng kurso sa cooking. Ang negosyo kong yon ay umusbong hanggang sa nagkaroon po ito ng isa pang franchise. Hindi naglaon ay nakapagpatayo po ako ng sariling bahay na mas malaki pa sa bahay ng tatay ko. Lahat ng bagay nang gusto kong makuha nung bata ako ay abot kamay ko na. Ang mga pangarap ko noon na sa panaginip lang natutupad ay naabot ko na. Nakakalungkot lang na hindi na ito natamasa pa ni Nanay Melba na siyang pangunahing rason kung bakit ako naghirap na abutin ang mga pangarap na yon. Papa Dudut, dito na po nagwawakas ang storya ko. Maraming salamat po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sally. Dear Papa Dudut, wala namang pinanganak na perpekto, kaya alam ko na lahat tayo ay nakaranas na magkamali sa buhay. Nandun yung malulugmok tayo sa mga pagkakamaling yon. Pero ang isa sa mga pinakamahalagang katangian na dapat nating taglayin ay kung paano bumangon at bumawi sa mga pagkakamali natin. Lalo na kung meron tayong tao na nasaktan. Yun din ang isa sa mga aral sa buhay na itinuro sa akin ng namayapa kong lola na masasabi kong dala-dala ko pa rin hanggang sa pagtanda ko. Ako si RG, 32 years old at nagtatrabaho ako bilang IT consultant sa isang private company sa Taguig. Ulila na ako sa mga magulang sa batang edad at lumaki ako sa pangangalaga ng mapang-abuso kong tiyahin. Matapos mamatay ng lola ko na siyang unang kumupkup sa akin.
Wala rin po akong kapatid kaya napakahirap para sa akin na solohin lahat ng lungkot at hinanakit galing sa mga taong naturingan pa namang kamag-anak ko. Naranasan kong utusan at ituring na parang hindi pamilya ng sarili kong kadugo. Kaya nga may bahagi sa aking pagkatao na kulang at naghahanap ng pagmamahal dahil hindi ko yon naranasan noong kabataan ko. Sa kabila ng lahat, Papa Dudut, ay meron pa rin namang tao na nagturing sa akin na parang tunay niyang anak bukod sa lola ko. At yon ay ang asawa ng tiyahin ko na noon ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Siya rin ang nagpaaral sa akin kaya nakapagtapos ako ng kolehiyo. Pero bago ako graduate ay inatake siya sa puso kaya walang buhay na siya nang inuwi sa Pilipinas. Sobrang lungkot ko noon dahil hindi man lang ako nakapagpasalamat ng personal sa taong hindi ko kadugo pero nagtrato sa akin ng mabuti. Kaya nga pinangako ko sa harap ng kabaong ng tiyuhin ko na magsisikap ako sa buhay. Pero nahirapan pa rin akong umusad, lalo na at araw-araw ay pinamumukha sa akin ng tiyahin ko. Nakasalanan ko raw kung bakit namatay ang asawa niya. Hindi ko alam kung bakit ako ang sinisisi niya pero siguro ay alam niya kung gaano ako kamahal ng mister niya. Kaya nga pagkatapos ng libing ng tiyo ko ay nagbalot-balot na ako ng mga gamit at damit saka umalis sa bahay nila. Wala pa akong trabaho noon. Nakitira lamang ako sa kaibigan ko pero pagkalipas ng isang buwan ay nakapasok na rin ako sa isang private company. At doon na nga nagsimula ang pakikipagsapalaran ko sa buhay. Nag-focus ako sa pagtatrabaho at hindi ko na lang namalayan ang mabilis na paglipas ng 3 taon. RG! Dito ako nakapwesto. Hi. Hello. Upo ka muna. Sige. Richelle, right? Right. Don't tell me nakalimutan mo na ako. Parang kagabi lang. Inuuwi. Pwede ba? Huwag mo na nga sabihin yan. Bakit? Nahihiya ka? Totoo naman. Sarap na sarap ka pa nga habang hinahalikan ako. Grabe, napapapikit ka pa nga ng mga mata habang sinisip-sip yung balat ko. Please, ayoko nang alalahanin pa yun. Bakit mo ba kasi gusto makipagkita sa akin? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, kailangan mo kong panagutan. Ano ka mo? Panagutan? RG, ginalaw mo ko. May nangyari sa atin kagabi sa inuman ng katrabaho mo. Tapos kinabukasan, lalayasan mo lang ako? Sa lagay, ganun na lang yun? Pero kasi... Linawin ko lang na hindi ako bayarang babae. Paano kita pananagutan? Buntis ka ba? Hindi ko alam, pero malay mo, nabuntis mo na pala ako. Ano ba kasing gusto mong mangyari? Paano kita pananagutan? Gusto ko lang naman na magsama na tayo sa iisang bubong. I've heard na mag-isa ka lang na nagre-rent ng apartment mo. Baka gusto mo magkaroon ng roommate. Nasisiraan ka na ba? Ayoko nga. Hindi nga kita girlfriend. Di sinasagot na kita ngayon. Ha? Sabi ko, sinasagot na kita ngayon. Kaya girlfriend mo na ako. Ngayon, pwede mo na ako ibahay. Ewan ko kung anong tinira mo para makapagsalita ka ng ganyan. Kung alukin mo ako na ibahay ka, para ka lang nagtitinda ng banana Q at turon pang merienda. Di hamak naman na mas masarap ako kaysa sa banana cute turon. Patunay nga dun yung reaksyon mo kagabi habang Please, wag mo nang ituloy, okay? Alam ko naman yun eh. Pero nagdadalawang isip lang ako sa gusto mong mangyari. Ni hindi pa nga natin kilala ang isa't isa tapos gusto mo na agad magsama tayo? Saka na lang natin kilalanin ng isa't isa kapag magkasama na tayo sa apartment mo. Ang mahalaga, nagkatikiman na tayo. Hindi ka ba talaga titigil? Inaasar lang kita, masyado ka namang pikon. Pero, seryoso, gusto ko na rin kasing maranasan magkaroon ng live-in partner kaya naisip ko na magsama na tayo. Bakit ikaw? Meron bang magagalit?
May girlfriend ka ba o nagugustuhan? Wala ako pareho nun. Kaya nga, tayo na lang. Tsaka, alam ko naman na gusto mo rin. Ramdam ko yun. Nag-aalangan ka lang. Natural. Sobrang bilis kasi. Hindi kasi ako yung tipo ng babae na mahilig magpaligaw. Gusto ko live-in na kagad. Pangarap ko yun kaso di naman matupad-tupad. Kaya, iparanas mo na sa akin. Kung hindi tayo mag-workout, saka tayo maghiwalay. Kaya sige na, pumayag ka na. May trabaho naman ako, mag-aambag ako. Masipag ako sa bahay at masarap magluto. Pero, mas masarap ako sa kama. Ay, pwede bang pag-isipan ko muna? Sige, pero hanggang bukas lang. Ang iksi naman nun. Ay, mabagal ka lang magdesisyon kaya sana bilis-bilisan mo. So paano? Bukas ha? Umaasa ako na papayag ka para matikman mo ko ulit. Richel naman. Cute mo pala kapag namumula. Yan ang gusto ko. Papadudot na kilala ko si Richel sa isang inuman noong minsan akong sumama sa opisina ko na nag-birthday. Aaminin kong na love at first sight ako sa kanya kasi naman ay sobrang ganda niya. Balingkinita ng pangangatawan, makinis ang kanyang balat na parang kinulayan ng gatas sa puti. Kulay chestnut ang malago at mahaba niyang buhok at merong kissable lips. Natatandaan ko pa na naging tampulan kami ng tukso lalo na ng mga kaopisina ko matapos akong kindatan ni Richel. Doon na rin niya ako nilapitan at nakipagkilala siya sa akin. Nalaman kong nagtatrabaho siya sa isang BPO company, single katulad ko, and ready to mingle. Sobrang na-enjoy ko yung kwentuhan namin ng mga katrabaho ko kasama si Richel hanggang sa iserve na nga yung alak. Buti na lang at walang pasok kinabukasan kaya pwede kaming magpakalasing. Game na game rin naman si Richel na nooy nakakandong na sa akin. At pinagsasalin ako ng inumin. Hindi ko malilimutan yung mabango niyang amoy na sigurado kong hahanap-hanapin ko. Basta ang natatandaan ko na lang ay pareho na kaming lasing nang yayain ako ni Richel sa isa sa mga bakanteng kwarto doon at doon nga ay may nangyari sa amin. Kaya nga laking gulat ko kinabukasan nang yayain niya akong ibahay ko na siya. Ni sa hinagap ay wala pa sa plano ko ang magkaroon ng kinakasama. 25 years old pa lamang ako noon. Alam kong sa buhay, may asawa ay wala akong kalam-alam. Kaya nga nung una ay naisip kong tumanggi sa plano ni Richel pero hindi na ako nakapalag noong binalandra na niya sa akin ang katawan niya. Tapos sobrang mapang-akit pa siyang tumingin at manalita. Kaya naman nadala ko. Napakagat-labi na lamang ako. At naisip kong wala namang masama kung subukan namin. Kinabukasan ay pumayag na ako na lumipat siya sa apartment ko at sa paglipas ng isang buwan ay doon ko na nga siya unti-unting nakikilala, Papa Dudut. Pwede bang mag-usap tayo ng masinsinan, Richel? Pwede rin bang mamaya na? Kita mo nang wala pa sa wisyo yung tao eh. Ang sakit pa kaya ng ulo ko tapos parang nasusuka ako pero... pero nawala naman na. Gosh! Ano ba naman pakiramdam to? Yan na nga yung gusto kong pag-usapan natin. Yung tungkol sa pag-iinom mo. Ano bang problema? Nagpaalam naman ako sa'yo. Di ba nag-text ako, sabi ko iinom kami ng mga katrabaho kong babae. Tsaka wala namang pasok ngayon, kaya ayos lang yun. Ayos lang, pero tingnan mo nga itsura mo. Bakit? Ano ba itsura ko? Mukha ka ng miserable. Sakit mo naman magsalita. Ikaw kaya may hangover. Hindi mo yan mararanasan kung kinontrol mo lang pag-inom mo. Sinabihan na kita na huwag kang magpapakalasing, di ba? Pero ang tigas ng ulo mo. Natatandaan ko, ganyan ka rin nung isang linggo. Doon naman sa inuman yun ang nag-birthday niyong supervisor. Nangako ka pa nga sa akin na hindi ka na magpapakalasing. Tapos nangyari na naman ulit ngayon. Dapat talaga huwag ka nang uminom.
Yung hindi lang ako magpapakalasing ang pwede kong tuparin sa mga sinabi ko sa'yo. Pero hindi mo ako mapapatigil sa pag-inom kasi hinahanap-hanap na ng atay ko yung alak. Kaya tinodo mo na pagpapakalasing kagabi. Oo, pero kasi nagkasiyahan na kami. Alam nga namang maging KJ ako, diba? Ewan ko sa'yo. Bakit ka ba kasi nagagalit? Nung una pa lang naman, alam mo mahilig akong uminom. Sa inuman pa nga tayo nagkakilala, diba? Tapos may nangyari pa sa atin. Tapos na yun, okay? Huwag mo nang ulit-ulitin. Sungit mo naman, Honey Bunch. Huwag mo nga akong tawagin yan. Seryoso ako sa sinabi ko ah. Ano ba kasi yung sinabi mo? Pakiulit, medyo di nag-sink in sa utak ko. Ang sabi ko, dapat huwag ka nang uminom. Ang sabi ko rin, imposible yon kasi hinahanap-hanap na ng atay ko yung alak. Tsaka, pagtatalunan pa ba natin yung tukol sa bagay na yun? Masakit na ang ulo ko, RG. Huwag mo na akong piliting gawin yung ayaw ko. Concern lang naman ako dyan sa atay mo. Baka magkasakit ka ng malala dahil sa ginagawa mo sa sarili mo. Oh, ang sweet mo naman. Concern ka pala sa akin. Seryoso nga ako. Huwag mo nga akong ganyanin. Na-touch lang naman ako eh. At na-appreciate ko yung concern mo. Pero huwag ka na mag-alala kasi matibay itong atay ko. Subok ko na to. Hindi to umaatras sa lahat ng hamon ng alak. Bahala ka. Ang tigas ng ulo mo. Ay naku, nakakainis ka naman eh. Imbis kasi na asikasuhin mo ako dahil may hangover na nga yung tao, sinesermonan mo pa ako. Ay, nakatulong yan, grabe. Alam mo, kung ganyan lang din naman, mabuti pa iwanan mo na lang ako dito sa kwarto, matutulog na lang ako. Ayaw kita kasama rito kasi puro kadakdak, daig mo pa kami mga babae manermon. Di naman kita magulang, no? Ay, sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Gets ko naman na concerned ka. Sinabi mo na yan eh. Pero baka nakakalimutan mo na hindi na ako bata. 26 na ako. Nasa tamang edad na para magdesisyon sa sarili ko. Tsaka, wala ka pa sa buhay ko. Nagiinom na ako. Sanay na katawan ko doon. Pero, buhay pa rin ako't malakas. Kaya sana, huwag mo na lang pakialaman yun kasi naglilibang lang naman ako eh. Stress na nga yung tao sa trabaho tapos dinadagdagan mo pa. Kaya nga, sorry na. Babawi na lang ako sa'yo. Sige, sabi mo yan ah. Oo. Ano bang gusto mong gawin ko? Gusto mo bang ipagluto kita ng makakain? Hindi, busog pa ako. Pero, gusto ko bili mo ako ng bag. May nakita ako sa online ang ganda. Tingnan mo, dali! Papadudo tama naman si Richelle nang sabihin niyang kinasanayan na niya ang pag-inom ng alak at hindi ko yon basta-basta mayaalis sa kanya. Lalo na at gawain na rin niya yun bago pa kami magkakilala. Pero nung binili ko na siya ng bag ay nakinig na siya sa akin nung sabihin ko na sana'y maghinay-hinay siya dahil napapagod ako sa kakasundo sa kanya pag nagiinom siya, lalo na at madaling araw o alanganin yung lugar. Bukod doon ay gusto ko rin na isaisip niya na may kinakasama na siya. Hindi na siya single katulad ng dati. Nagkabati rin naman kami, Papa Dudut, pagkatapos ng pagtatalong yon. Bagito pa kami sa setup namin pero unti-unting natututunan naming magtiwala at irespeto ang isa't isa. Sa loob ng isang taong pagsasama namin sa iisang bubong ay masasabi kong maraming nagbago at nag-adjust sa lifestyle ko. Magaling sa kama si Richelle. Nasasatisfy niya ang pangangailangan ko. Siguro kung may issue man kami ay tulad pa rin ng dati na naming pinagtatalunan. Walang iba kundi ang pag-iinom niya at pagiging party girl. Hindi ko mapigilang mag-alala lalo na at grabe siya kapag nalalasing. Nawawala talaga siya sa katinuan at may tendency na gumawa siya ng mga bagay na pwede niyang pagsisihan pag napapasukan ng alak ang kanyang sistema. Hindi ko makakalimutan yung nalasing siya isang beses at nagubad ng underwear noon sa inuman namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot masasabi kong mas lumalim yung feelings ko para kay Richelle nang magsama na nga kami sa iisang bubong. Kaya naman binakurang ko na siya laban sa mga lalaking nagkakagusto at pumoporma sa kanya. Tulad ng sinabi ko ay maganda si Richelle at hindi talaga yon kumukupas at mas lalo pa siyang naging sexy sa paningin ko. Kaya nga naging seloso ako at overprotective kay Richelle lalo na at maraming umaaligid sa kanya.
Pero hindi naman ako yung tipo na may pagka-eskandalosong tao. Tahimik lang po akong magselos, kaya nga kahit noong isang beses na nakita kong may kasamang ibang lalaki si Rachel na feeling close sa kanya noong sunduin ko siya sa workplace niya, ay nagkibit balikat na lamang ako. Inisip ko na lamang na baka bagong salta yon since hindi ako pamilyar sa mukha nito. Nakumpirma ko naman yon sa girlfriend ko nang ikinuwento niya na bago niyang trainee ang naturang lalaki. Lumipas nga mga araw ay napansin kong napapadalas ang pagsabay-sabay nila ng lalaking yon kapag lumalabas ng building kung nasaan ang opisina nila. Tapos naghihiwalay na lamang sila kapag nakikita na nila na nandun ako at nakaabang. May pagkakataon na nabad trip ako, kaya sinamaan ko ng tingin ng lalaking yon. Bagay na kinainis ni Rachel nang mapansin niya. Nauwi pa nga sa pagtatalo ang tagpong yon pero kinabukasan ay nagkabati rin kami. Nagsorry ako at inaming may nangyari lang sa pinagtatrabuhan ko na nakakainis. Kaya hindi ko sinasadyang naibunton yon sa kanya at sa trainee niya, Papa Dudut. Isang araw, nagkaroon kami ng 3 days seminar sa La Union. Kaya naman kinailangan kong umalis sa amin at iwanan pansamantala si Rachel. Sinabi niya sa akin na mami-miss niya ako. Kaya nangako ako na lagi kaming magvi-video call. Pero napaagang uwi ko at plano ko sanang sorpresahin siya. Bumili pa nga ako ng paborito niyang bulaklak at chocolate cake pero pagbukas ko ng pinto ng apartment namin, ako pala ang nasorpresa. Nahuli ko lang naman na may katalik siyang ibang lalaki, Papa Dudut. Lintik naman, Rachel! Harap-harapan mo kung winalang hiya eh! Sorry na nga, RG. Hindi ko naman sinasadya eh. Anong hindi mo sinasadya? Dinig na dinig ko pa ungol mo habang nakapatong sa'yo yung lalaking yun. Tapos, dito niyo pa talaga ginawa sa apartment ko? Hindi na talaga kayo nahiya. Nadala lang naman kami ng bugso ng damdamin. Miss na kasi kita, kaya akala ko ikaw siya. Anong akala mong ako siya? Pwede ba? Huwag mo nang bilugin ulo ko. Dinadagdagan mo pa talaga kasalanan mo. Bakit di mo na lang sabihin na malandi ka? Sobra ka naman magsalita, RG. Nakakabastos ka na. Nababastusan ka sa akin? Ano pa kaya yung ginawa nyo ng lalaking yun? Hindi ba yung kabastos-bastos sa parte ko? Kaya nga humingi ako ng sorry. Tao lang nagkakamali. Ikaw ba perpekto? Hindi rin naman, diba? Hindi nga, pero di ako gumagawa ng ganyang klaseng bagay. Marunong ako mag-control, Rachel. Hindi katulad mo. Nawala lang ako sandali. Nangati ka na bigla, tapos nagpakamot ka na agad sa ibang lalaki. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Bakit? Anong gagawin mo? Sasampalin mo ako? Sige, subukan mo. Hindi porke nagawa ko yung bagay na yun, masamang tao na ako. Ewan ko kung mahina ka lang umintindi o sadyang wala ka talagang utak eh. Nadala nga lang ako ng damdamin ko. Akala ko ikaw yun kasi miss na kita. Kayo nga mga lalaki pag natutuksot humingi ng tawad sa aming mga babae, pinapatawad namin kayo kasi mahal namin kayo. Pero pag kami, tingin nyo na agad Makati at ano pa, marumi. Ibang bagay naman yun. Hindi ako ang nakipagtalik sa ibang lalaki rito, kundi ikaw. Kaya wag mong ibalik sa akin yung kasalanan mo. At wag mo na rin subukang magpalusot. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi na mabubura sa utak ko kung ano yung nakita ko. Ang kakapal ng mukha nyo. Dito pa talaga kayo nagmilagro sa pamamahay ko. Sana man lang, nagkaroon kayo kahit kaunting kahihiyan sa katawan. Lalo ka na. Sa kasalanan mo pa rin naman dahil nagpakalasing ka na naman. Ilang beses na natin pinag-usapan yung tungkol sa pag-iinom mong yan. Pero hindi ka talaga nakikinig. Ang tigas ng ulo mo. Tapos isisisi mo sa alak yung kalandian mo? Wala ako nilalanding ibang lalaki pag hindi ako lasing. Anong wala? Halata namang close na close kayo nung lalaking yun. Kasi kung hindi, di ka rin magtitiwala sa kanya na ihatid ka rito sa apartment natin. Hindi mo siya patutuloyin dito at walang mangyayari sa inyo. Kaya sigurado ako
na kahit di kayo lasing, gagawa pa rin kayo ng milagro. Sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa akin, ha? Hindi ako ganong klase ng babae, kaya wag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Talaga lang ha? Pumayag ka nga may mangyari sa atin nung unang beses na nagkakilala tayo. Tapos sasabihin mo hindi ka ganong klaseng babae? Lokohin mo lelang mo, Richelle. Di ka lang malandi. Haliparot ka rin. Kapal ng mukha mo. Akala mo kung sino ka kung makapagsalita. Mas makapal ang mukha mo. Malandi ka. Papa Dudut, galit na galit ako kay Richelle at sa lalaking kasiping niya ng gabing yon na walang iba kundi ang trainee niya. Gulat na gulat silang pareho nang maaktuhan ko sila habang nakapatong sa GF ko ang lalaking yon bago ko siya dinambahan para suntukin at gulpihin. Umiyak at nag-hysterical noon si Richelle habang inaawat kami pero galit na galit pa rin ako. Gustong gusto ko silang paguntugin ang mga panahong yon dahil ang kapal na mukha nilang magmilagro sa mismong pamamahay ko pa. Pero ewan ko ba kasi tinablan talaga ako noong umiyak si Richelle sa harapan ko at nagmakaawa na patawarin matapos kong sabihin sa kanya na malandi siya. At ewan ko rin ba sa sarili ko kung paano ko siya nagawang patawarin noong mangako siya sa akin na hindi na niya yon uulitin pa. Kahit na duming-dumi ako sa kanya ng mga panahong yon ay binaliwala ko ang pakiramdam at binigyan ko pa rin siya ng isa pang pagkakataon. Pero ang kapal ng mukha niya, kasi inulit na naman niya ang panloloko sa akin. Hindi ko na idedetalye kung paano ko nalaman pero hindi rin naman niya kasi tinatago. Para bang proud na proud pa siya sa mga pinaggagawa niya kaya nawala na lang ako ng gana sa kanya. Kahit na magkasama kami sa iisang bubong. Tinuring ko na lamang siya na parang hangin, lalo na at ayaw naman niyang makipaghiwalay sa akin. Buti na lang at nakahanap ako ng comfort sa gabundokong workload na kulang na lang ay magpatira sa akin sa opisina namin, Papa Dudut. Hi, Sir RG. Break time Hindi ka pa kakain? Ha? Alas 12 na ba? Oo, pero subsob na subsob ka pa rin dyan sa computer mo. Oo. May report lang kasi na pinapagawa si boss, kaya minamadali ko. Kailan ba deadline yan? Sa ano? Sa susunod pa pala na linggo? Kita mo na, hindi naman pala minamadali. Ikaw lang yung nagmamadali. Hindi ko kasi mapigilan. Gusto kong tapusin na yung mga pinapagawa sa akin. Okay lang naman yun. Kaya nga natutuwa sa'yo boss natin kasi masipag ka at advance magpasa. Pero okay lang din kung mag-chill ka. Dinig na dinig kaya sa cubicle ko yung pagtipa mo sa keyboard mo. Parang gigil na gigil ka eh. Ganun ba? Sorry. No worries. Pero lately, napapansin ko na balisa ka. May problema ka ba? Wala namang tao na walang problema. Sa bagay. Pero kung ano man yan, gusto ko lang sabihin na pwede mong i-share sa akin. Willing ako makinig at good listener din ako. So wag ka mag-hesitate. Thank you. Pero kaya ko pa naman. Talaga lang mukha ka na kayang pinagsakluban ng langit at lupa dyan. Ganun na ba ako kamiserable? Slight lang naman. Pero gwapo ka pa rin. Naku, kabago-bago mo pa lang pero bulera ka na. Hindi kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siguro di ka sanay na sinasabihan ng ganon, no? Oo, medyo. Ano bang dapat kong sabihin pag may nagsabi sa akin ng ganon? Madalas kasi natatameme na lang ako. Ang awkward tuloy. Madali lang yan. Pwede kang mag-thank you. Ganun lang kasimple? Oo naman. Siguro, ganun lang din sinasabi mo kapag sinasabihan kang maganda. Ha? Ang sabi ko, maganda ka, Lulu. Thank you. Oh, bakit bigla ka yatang nautal at namula dyan?
Tingnan mo, singpula ng hinog na kamatis yung mukha mo. Pwede ba wag mo nang ipagsigawan? Mamaya may makarinig pa asarin pa ako lalo. Ikaw kasi, Anong ako? akala ko kasi sanay ka ng sinasabihan ng maganda. Hindi pa rin naman. Lalo na pag ikaw yung nagsabi. Oo, kasi totoo naman yun. Ang ganda-ganda mo, Lulu. Ay, nako, inulit mo pa talaga. Gustong-gusto mo talaga akong makitang namumula, no? Sorry, ang cute mo rin kasi. Para ka talagang hinog na kamatis. Tigilan mo na nga yan. Mabuti pa, samahan mo na lang akong kumain dun sa pantry. Meron pa namang 45 minutes bago mag-resume yung trabaho natin. Kain muna tayo. Kaya lang, wala pa akong ulam. Kanin lang dala ko. Don't worry, kasi ako na bahala sa ulam mo. Marami kong dala. Ako rin nagluto. Wow, ang swerte ko naman. Kasi matitikman ko yung luto mo. Aba, swerte ka talaga. Lalo special tong putaheng niluto ko. Saka gusto ko rin talaga na matikman mo to, kaya halika na, kumain na tayo. Sige. Sakto, bigla ako nagutom. Magugutom ka talaga kasi oras na para kumain. Kaya nga damihan mo lang ang pagkain para mabusog ka. Okay, sige. Basta sabi mo. Baguhan lamang sa team namin si Lulu pero aminado akong nakuha na niya kaagad ang atensyon ko, Papa Dudut. Bukod doon ay maganda rin siya. Kamukha nga niya si Sanya Lopez. Magalang din siya at mainhin na magsalita. Magaling din siyang makisama kaya hindi lang ako ang natutuwa sa kanya. In fact, marami sa mga kaopisina namin ang naging instant ka-close niya. Pero sa aming lahat, ako talaga yung madalas na nilalapitan ni Lulu para magpaturo tungkol sa trabaho namin. Bagay na hindi ko naman tinatanggihan bilang nauna sa kanya sa opisina namin. Kaya bilang ganti ay palagi na niya akong nilulutuan ng mga paborito niyang putahe na naging paborito ko na rin kinatagalan. Ang sarap niyang magluto. Kaya naman excited akong pumasok sa araw-araw. Bukod doon ay unti-unti ko rin siyang nakilala sa mga kwentuhan namin during lunchtime. Aaminin kong nagsimula na akong humanga kay Lulu, lalo na noong nalaman kong may tungkulin pala sa simbahan ng daddy niya. Kaya pala napaka-mainhin niyang kumilos at napakagalang manalita. At doon ko nga na-realize na malayong malayo siya sa kilos at sa pag-uugali ni Richelle, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mahal ko si Richelle pero nang panahong yon ay unti-unti nang naaagaw ni Lulu ang atensyon ko. Suportado rin naman ang mga katrabaho ko ang pagiging malapit namin sa isa't isa dahil aware sila sa panluloko sa akin ng kinakasama ko. Sa katunayan ay nagsawa na sila sa kakapayo sa akin na makipaghiwalay na at huwag nang magpadala sa pagmamakaawa ni Richelle pag pinapaalis ko siya sa apartment. May nagsuggest pa nga na ipakaladkad ko siya sa mga tanod kapag nagmamatigas o di kaya ay ipablatter sa barangay. Pero hindi naman ako ganoon kasamang tao kaya hindi na yon aabot pa doon. Sa kabilang banda ay masaya ako sa closeness namin ni Lulu, Papa Dudut. Marami akong natutunan sa kanya tungkol sa buhay at sa ibang bagay na ginagawa niya outside our work. Doon nga ako nagsimulang mapaisip kung sakaling si Lulu ang unang nakilala ko kesa kay Richelle, baka nasa mas maayos na disposisyon ang buhay ko. Mas nai-enjoy ko yung mga bagay na noong ko pa lamang nadidiskubre at hindi ako nakukonsumi. Lumipas pa nga mga araw at ramdam ko na hindi na lang ako ang may nararamdaman sa aming dalawa, Papa Dudut. Alam ko na may feelings na rin sa akin si Lulu at isang araw ay kinumpirma ko ngayon mula sa kanya. Alam mo, kung lagi mo akong pinagluluto nitong mga masasarap mong potahe, siguradong hahanap-hanapin ko na to.
Wala namang kaso kung hanap-hanapin mo. Di naman ako mawawala. Lagi kitang ipagluluto kung gusto mo. Gusto ko, pero bakit mo ginagawa to? Bakit ang bait-bait mo sa akin? Ha? Ano? Kasi Sabihin mo na, hindi naman ako magagalit. nahihiya kasi ko. Baka kung ano isipin mo eh. Subukan mo lang. Malay mo naman, di ba? Sabihin mo na sa akin yung reason mo kung bakit mabait ka sa akin at palagi mo akong pinagluluto. Kasi gusto kita, RG. Oh, okay. Nagsimula lang yun sa simpleng pagkakrush eh. Pero lumalim ng lumalim habang unti-unti kitang nakikilala. Gusto ko lang talagang magpapansin sa'yo kaya pinatikim kita ng luto ko. Pero di ko akalain na masasarapan ka. Na magugustuhan mo kaya naman natuwa talaga ako. Pero masarap naman kasi talaga yung luto mo at gustong gusto ko. Oo. Kaya nga simula noon, palagi na ako nagluluto ng ulam o di kaya dessert para sa'yo. Masaya ako kapag nakikita kitang kumakain, lalong-lalo na kapag masyado kang subsub sa trabaho. Worried talaga ako sa'yo noon kasi di ka man lang nagbe-break time. Naisip ko tuloy, may mabigat kang problema na pinagdadaanan kaya apektado yung gana mo sa pagkain. Meron, pero ayos na naman ako ngayon. Hindi na ganun kabigat yung problema ko. Talaga? Oo, at lahat ng yun ay dahil sa'yo. Ang totoo, pinagagaan mo ang bawat araw ko. Lagi na akong excited pumasok sa office kasi alam kong makikita kita at matitikman ko na naman luto mo. Kaya salamat kasi nandyan ka. Naku, wala yun. Tungkol naman dun sa sinabi mong gusto mo ako, Kalimutan mo na yun. bakit naman? Nahihiya kasi ko. Wala namang nakakahiya dun. Lalo na't gusto rin naman kita. Ano? Gusto rin kita, Lulu. Hindi lang gusto. Mahal na nga yata kita eh. Seryoso ba yan? Baka nagbibiro ka lang Sabihin mo na, para mapatawad pa kita sakaling prank lang yan. Hindi ako nagbibiro. Hindi to prank. Matagal na talaga kitang gusto. Hindi ko lang sinabi agad kasi nagdadalawang isip ako na baka merong magalit. Magalit? Oo, katulad ng boyfriend o manliligaw. Naku, wala ako nun. Saka kung meron man, hindi na ako titingin pa sa ibang lalaki. Kaso nga wala. Ikaw ba? Wala rin. Yun naman pala eh. What if ligawan kita? Pumapayag ka ba? Oo naman. Pero, what if wag na? Kasi ganun din naman yun. Anong ganun din naman yun? Sasagutin din naman kita, kaya i-advance na natin. Oo na agad ang sagot ko. Kung ganun, payag ka ng maging girlfriend ko? Oo, RG. Tayo na. Totoo ba yan? Hindi ako nananaginip ha? Hindi nga. Sige nga, purutin mo ako. Okay, sabi mo eh. Aray ko! Oo, sabi mo kurutin kita. Oo nga. Ibig sabihin, totoo nga na girlfriend na kita. Hindi lang ako makapaniwala pero ang saya-saya ko, Lulu. I love you so much. Maniwala ka na kasi totoo yun. I love you so much din, RG. Pwede ba kitang halikan? Oo naman. Habang nasa lunch break pa sila. Papa Dudut, ang totoo ay may bahagi sa akin na gustong makiganti kay Richelle nang maging kami ni Lulu. Pero kinain ako ng konsensya ko dahil napakabait na tao ni Lulu. Hindi niya deserve na lokohin at pagmukaing tanga. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong gawin ang tama. Doon nabuo ang desisyon ko na tuluyan ng makipagkalas kay Richelle sa ayaw at sa gusto niya. Hindi niyo naman ako masisisi kung bakit nawala na ako ng amor sa kinakasama ko. Mali ko lang siguro ang pumayag akong maging kami ni Lulu kahit na magkasama pa rin kami ni Richelle sa isang bubong. Doon pa lang niloko ko na si Lulu dahil wala siyang kamalay-malay na in a relationship ako. Pero plano ko na talagang tapusin ang lahat sa amin ni Richelle. Kaya lang ay nagmatigas naman siya.
Ayaw din niyang umalis sa apartment ko kaya ako na lamang ang umuuwi sa apartment ni Lulu para makasama siya. Kabado ako na baka malaman niya ang tungkol kay Richelle pero buti na lamang at wala namang nagkukwento sa kanya sa opisina namin na may kinakasama na ako. Siguro alam din nila na deserve ko si Lulu at hindi na kami in good terms ni Richelle. Anumang reason nila ay thankful ako dahil suportado nila ang relasyon namin ni Lulu, kaya lang ay totoo nga ang kasabihan na wala pong lihim na hindi nabubunyag. Sino ka bang babae ka? Paano ka nakapasok sa apartment ko? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, di mo naman nilak yung pinto nung sinusundan ko tong si RG. Halika rito, di pa ako tapos sa'yo. Huwag mong sasaktan si Lulu, Richelle! At bakit hindi mga agaw yan? Ahas, malandi. Kilala mo yung babaeng yan, RG? At bakit hindi niya ako makikilala? Ako lang naman ang girlfriend niya. Huwag mo sabihin na hindi mo alam yon. Pwede ba? Tumigil ka na, Richelle? Ayoko nga! Ayaw mo bang malaman ng babaeng yan na tayo talaga yung totoong magkarelasyon dito? Matagal na ako nakipaghiwalay sa'yo. Pero ikaw lang yung nagmamatigas. Sa'yo ako nga, bakit ba? Ayoko na rin sa'yo. Dahil sa paulit-ulit mong panluloko sa akin. Sa palagay mo, paano pa kita mapapatawad? Matapos mo akong saktan ng paulit-ulit. Tapos, ikaw pa ngayon may lakas ng loob na sumugod dito para mag-iskandalo? Sinaktan mo pa si Lulu. Nagawa ko lang naman yun kasi nagulat ako nung nakita ko kayo naghahalikan eh. Tapos nagalit ako. Dapat kasi ako lang yung hinahalikan mo, hindi ko sino-sinong babae. Sa lagay, ayos lang na umalik ka ng iba't ibang lalaki. Tapos ako hindi. Wala na akong iba. Tinapos ko na lahat sa amin kasi na-realize ko na ikaw yung mahal ko. Kaya bumalik ka na sa akin, RG. Umuwi na tayo sa bahay at magsimula ng bagong buhay. Handa akong kalimutan itong nangyari. Ako na lang ulit ang piliin mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kasi nuknukan ka ng sinungaling. Ayoko na rin magkabalikan tayo. Dahil may mahal na akong iba. At si Lulu yun. Ano bang meron ng babaeng to na wala ako? Di hamak naman na mas maganda ako sa kanya. Tingnan mo nga yan, mas sexy pa ako dyan eh. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Pero si Lulu ang pinipili ko. Kaya pwede ba? Simulan mo na mag-impake ng mga damit at gamit mo. Para makalayas ka na sa apartment ko. Palalayasin mo ko? Saan ako pupunta? Hindi ko alam. Problema ko pa ba yun? Pero walang-wala na akong RG, wala na akong pera. Tapos malapit na rin akong tanggalin sa trabaho kasi basta. Kaya please, nagmamakaawa ako, wag mo ako paalisin. Hindi mo na ako madadala sa pagpapaawa mo. Hindi na rin ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Isa lang ang gusto kong mangyari ngayon. Yun ang tapusin na ang lahat sa atin. Hindi na kita mahal. Si Lulu na ang mahal ko. Di magsama kayong dalawa. Kala mo siguro magmamakaawa ako sa'yo, pues nagkakamali ka. Bagay nga kayo kasi pareho kayong cheap. Umalis ka na sa pamamahay ko bago pa kita ipapulis! Hindi mo na kailangan gawin yun kasi kusa akong rarampa palabas ng pangit mong apartment. Mga linti kayo. Lulu, nasaktan ka. Ano bang hinihintay mo? Lumayas ka na rin sa apartment ko! Lulu, please. Magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo dahil isa ka ring nuknukan ng sinungaling. Di ba tinanong kita kung merong magagalit pag naging tayo? Sabi mo wala. Kaya nagtiwala ako sa'yo pero biglang-bigla na lang may baliw na babaeng susugod sa apartment ko at mananakit sa akin. Pasalamat siya hindi ko siya pinabarangay pero pag bumalik pa siya dito, ipapadambot ko na siya. Pasensya ka na. Natakot lang naman ako sa magiging reaksyon mo kaya di ko na sinabi sa'yo. Mas matakot ka sa pwede kong gawin sa'yo kung hindi ka pa aalis sa harapan ko. Papa Dudut, wala akong nagawa ng araw na yon, kundi ang umalis sa apartment ni Lulu. Gulong-gulo ang isipan ko at mas lalo akong kinain ng konsensya nang marinig ko ang iyak niya pagkalabas ko ng pinto. Gusto ko sanang pumasok ulit para i-comfort siya pero alam ko na hindi yon makakatulong sa sitwasyon namin. Galit na galit sa akin si Lulu dahil sa pagsisinungaling ko tungkol sa totoong status ng relasyon namin ni Richelle. Kasalanan ko naman kasi dapat ay tinapos ko muna ang lahat sa amin bago ko pumasok sa panibagong pakikipagrelasyon.
Kaya nga wala akong ibang sinisisi noon kundi ang sarili ko. Nang umuwi ako sa apartment ko ng araw ding yon ay naabutan ko pang nag-iimpake ng mga gamit at damit niya si Richelle. Matapos noon ay walang imik siyang umalis at naiwan akong nag-iisa sa 4 na sulok ng apartment ko. Napasalampak na lamang ako sa sahig habang sinasabunutan ang aking sarili. Hindi ko na rin napigilang umiyak ng mga panahong yon, Papa Dudut. Mahal na mahal ko si Lulu kaya ako nasasaktan ng husto. Pero alam kong mas nasaktan ko siya. Kaya nga kinabukasan ay sinubukan ko ulit siyang kausapin noong nagkita kami sa opisina. Pero hindi na siya tulad ng dati kung makitungo sa akin. Ramdam kong may distansya na at kung kausapin niya ako ay puro tungkol na lamang sa trabaho. Labis akong nalugmok ng mga panahong yon habang pinagsisisihan ang kasalanang nagawa ko sa kanya, Papa Dudut. Pero isang araw ay kinausap na lamang niya ako at humingi siya ng tawad dahil nagawa niya akong tiisin. Nagkaiyakan kami at nagkapatawaran, Papa Dudut. Si Lulu kasi yung klase ng babae na hindi mapagtanim ng galit. Marami akong sinabi sa kanya at marami rin siyang sinabi sa akin. Sa huli nagkasundo kaming maghiwalay at maging mabuting magkaibigan na lamang, Papa Dudut. Pero mabuti ang Diyos, lalo na sa mga taong lubos na nagsisisi sa mga kasalanang nagawa nila. Kasi pagkaraan ng 4 na buwan ay hindi nawala ang feelings namin ni Lulu para sa isa't isa. Unti-unti kaming nagkalapit lalo na nung nagsimula na akong umattend sa mga gathering ng simbahan nila. Doon ko rin nakilala ang mga magulang niya at ang buong pamilya niya. Hindi nga nagtagal ay nagkaaminan kami ng feelings ni Lulu at doon namin nakumpirma na mahal pa rin namin ang isa't isa. At doon na ulit namin sinimulan ang panibagong pahina ng aming pag-iibigan. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay kasal na kami ni Lulu at pinagbubuntis na niya ang first baby namin. Walang pagsidla ng kasiyahan ko dahil nakilala ko na ang babaeng iniharap ko sa altar na siya ring makakasama kong bumuo ng aming pamilya. Mahal na mahal ko si Lulu at siya ang dahilan kung bakit kumpleto na ang pagkatao ko. Siya ang rason, Papa Dudut, kung bakit naranasan ko ng mahalin ng totoo at buong buo. Kaya naman pinapangako ko sa asawa ko na iingatan ko ang sumpaan namin sa altar, anuman ang mangyari at hanggang sa pagtanda namin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya namin ni Lulu sa Barangay Love Stories. Pareho rin po kaming avid listener ng inyong programa. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, RG.